Sisindihan po ito, then kasama nito, iikot po yan sa buong bahay. No? Ito po ay kumbaga consecrated candle na may orasyon na, may dasal na yan para maliwanagan yung buong bahay. Tapos ito, yung usok po nito, para po itaboy naman sila, tapos tanggalin yung mga bakas. Habang ginagawa niyo po yung pag-iikot, ma'am, dito ako sa pinakahalos sentro ng bahay. Papatunugin ko to. Sige po, sir. Para lahat po ng mga nakasiksik dyan, lalabas na. Sige. Kasi actually, ma'am, sa tinagal-tagal ko po sa ginagawa ko, isa po yung pakiramdam dito na ngayon lang din po ako ng maaga. Halos may araw pa. Pero active sila kahit may araw pa. So lahat ng gadgets ko, nagagalaw nila, na sasagot nila, nakikipag-usap sila kahit umaga-umaga. Ang lakas, hanggang ngayon umuugong yung tenga ko. So, meron pong mga naiwanan dito, ma'am, na na parang inutusan lang to. So kung meron man pong gumawa para doon sa father ninyo, sabihin yung mga inutusan nila ay nandito pa. Hindi natin alam kung hanggang saan ba yung Hindi pa po, sir, umalis yung inutusan. Hindi pa po eh. Sige po. Kaya hindi natin alaman kung ano ba ang hanggang saan ba yung extent nung galit o nung ginagawa. Para lang ba sa tatay nyo o para sa buong pamilya. Kaya nga, ma'am. So yun nga yung gusto natin malaman. Pero based kasi dun sa kwento kanina, nung nagpunta po kayo sa bahay, hindi nabanggit yun eh. Tungkol doon sa nakikita na ganun yung itsura. So doon lang po ako nagkaroon ng mataas na idea nung binanggit nyo kung ano yung itsura nung nakikita. Yun po kasing nakikita na yun na nakatahi yung bibig, na parang lalaki na nakatahi yung bibig, tapos mabalahibo o maitim, na kulay-pulay yung mata. Pangkaraniwan po yun na ginagamit o tinatawag ng mga mangkukulam na mataas na yung level. So yun po yung aalisin natin dito, ma'am. Nasaksihan ko po yung ni Sir Ed na totoo po yung mga niya po, umiilaw po siya, at saka po yung mga sinasabi niya ay tumatama po sa nangyari sa father ko yung mga nakaraan po. At saka po yung tungkol sa bata po, madalas po nakikita dito. Ako po hindi ko nakita, pero yung anak ko, pamangkin ko, hipag ko, nakikita po nila, alam nila kung ano itsura, nakaputi niyang damit, tapos maliit lang daw po. Pagala-gala po siya, pabalik-balik po dito sa bahay namin. Sa manika po, yung manika po, regalo sa akin, dinisplay po ng mother ko yun. Ngayon po tuwing alas 12 ng gabi, tumutunog po siya kahit wala pong baterya. Ngayon po, every mga wala pang 1 week, tutunog po siya, walang oras yung tunog niya, pero madalas alas 12 ng gabi. Natatakot po kami, tinapon po namin sa labas. Linagay lang po namin doon para mapulot po ng iba. Kasi maganda po siyang manika bago pa eh. Kaso lang po, nagtataka kami, hindi naman po nawala doon sa labas ng bahay namin. Nandoon pa rin po, nakabalik pa rin sa amin. Hanggang po sa binalik uli namin, tumunog na naman po ng alas 12 ng gabi. Itinapon na po namin ng tuloy ng malayo. Kasi hindi naman po nakukuha ng ibang tao na nasa labas eh.
Yung dati pong nakalagay yung manika dito po, mayroon po kasing divider, doon po siya naka-display. Nung di pa po naaayos yung bayan namin, may divider po kasi doon siya dinisplay ng mother ko. Sa kabuuan po ng ginawa namin, kasama po si Sir Ed, ako po ay sobrang satisfied. Base po dati sa nakikita ko sa tatay ko nung bago siya magkasakit, actually mga ilang taon na rin po tumigil manggamot ang tatay ko. Albularyo po dati ang tatay ko. Nagagamot po siya pero wala siyang pangontrang hawak-hawak. Ang dala niya po, sing-sing. Sing-sing na may bato, libreta na maliit na kulay blue pero wala po siyang sulat. Ang nakakabasa lang daw po siya. Kasi siya lang daw po yung parang pinagbigyan ng libreta na yon. Tapos nangagamot po siya ng mga nung kinukulam. Isang halimbawa na po yung kapatid niya na bunso. Madalas sinasakitan ng tiyan, hinihilot niya po sa tiyan yun. Tapos pinapakita niya sa amin na may siya na buhangin yung mga bato-bato. After po nun mga ilang linggo, bumabalik po sa kanya kasi wala siyang pangontra. To the point po yung tatay ko, napilay yun eh. Yung paa po niya sa ilalim ng na magasya, hindi siya nakakalakad. Nabalikan po siya ng kinulam niya. Tapos meron na po siya ginamot. Bumabalik po talaga sa kanya kaya umayaw na po siya nung huli ayaw na niya manggamot na yung sa kulam po. Kasi wala po siyang daladalang pangontra. Wala siyang pangontra. Nagagamot siya, nangihilot po yung tatay ko. Kagat ng ahas, nagagamot po niya yun. Tapos nagtataka kami nung huli, bago po ma-ospital ng tatay ko, suot-suot pa niya po yung kwintas niya na kulay itim. Binalot niya po sa itim na tela. Tapos napapansin ko po kasi parang yung tatay kumihina. Di ang sabi ko po sa kanya, baka yung kwintas niya ang dahilan. Sabi ko baka hindi na kinakaya kasi mahina na rin ang katawan niya. Pinatanggal ko po yun. Nagsuggest ako sa tatay ko na tanggalin mo kasi baka isa yan sa dahilan. Pero nung pagtanggal niya po nun, lalo siya nanghina. Kunti-kunti po hanggang sa nasugod na namin ng ospital. Hanggang sa talagang wala na po. Natubo siya hanggang doon na namatay na po siya. Pero po nung siya nagpapagamot, alam po ng ibang albularyo na yung tatay ko manggagamot. Sinasabi po nila, may gabay daw po yung tatay ko, kaya hindi siya basta-basta bumibigay yung katawan niya. Marami pong manggagamot albularyo, hindi lang po isa, dalawa, tatlo. Kasi yung tatay ko, nung buhay pa, nakakaramdam na siya, albularyo po ang hinahanap niya palagi. Hindi daw po ordinaryo yung nararamdaman niya, kasi kung ordinaryo po yun, hindi ganun kabilis at hindi ganun kalala. Kasi ang tatay ko po, malakas nga po siya kasi nagtatanim, batak po sa trabaho yung tatay ko eh. Biglang nagkaganon lang. Isang araw lang po yun. Hindi siya nakaihi. 3 days pala siya hindi nakaihi. Tapos kinatiter na. Pagkatiter po nun, nasa lupa pa rin po siya, yung nagbabantay pa rin siya, nagtatanim pa rin siya kahit nakakatiter siya. Malakas pa po. Kunti-kunti nangihina po siya. Ang lagi niyang yung sa binabantayin daw po niyang lupa, may nakatira. Nararamdaman po niya. Yung po yung lagi binabanggit niya. Kasi nagkakwento po siya sa amin nung nasa lupa siya na nagbabantay siya. May time daw na isang araw na na nasa kubo siya, namamahinga po siya. Bigla nawalan daw po siya ng paningin. As in, wala po talaga siya makita. Ilang minuto. Ang ginawa po niya, yung langis na ginawa niya para sa Biyernes Santo, yung poong pinahid niya sa mata niya, kunti-kunti daw po nagdiwanag yung paningin niya. Kaya yung tatay ko po talagang siya, dating manggagamot. Hindi po namin alam na yung panggagamot niya noon po pwedeng bumalik sa kanya sa kasalukuyan po. Sa ginawa po naming cleansing ni Sir Ed, kasama po yung pamilya po namin, sobrang satisfied po kami kasi base po sa mga aparato, yung mga ginamit po niya, nagpapatunay po, nagpapatotoo na meron po talagang nakatira dito sa bahay namin na hindi po namin nakikita. Sobrang satisfied po kasi kami, matagal na po namin hinahanap si Sir Ed. Kaya nga po, to the point na hinahanap ko pa po siya, sinearch ko po siya para na mabigyan ng linaw kung bakit nagpaparamdam ang tatay ko, kung bakit marami po kami nararamdaman dito sa bahay. Sunod-sunod kami nagkakasakit. Tapos dumadating na parang, sabi nga, dinadatan kami na sobra-sobrang malas eh. Sabay-sabay po. As in lahat po kami. Halos hindi kami makaahon. Kaya sabi ko, siguro ang sagot talaga si Sir Ed. Makuha lang po namin yung linaw po na at saka po kasi na-bless na po itong bahay namin eh. Pero parang walang nangyari. Parang nandito pa rin po sila, nararamdaman namin. Sabi ko, bakit parang hindi yata umubra yung pag-bless nung sa bahay namin. Buhay pa po yung tatay ko nung bless siya dito.
Pero wala po nangyari. Sana po ito sa ngayon, hindi na po sila bumalik. Yun lang po yung hiling namin. Nagpapasalamat po kami kay Sir Ed ng gusto. Kasi kung di po namin siya pinuntahan, na-meet namin Sir Ed, hindi po mabibigyan ng linaw yung mga kasagutan namin. Ito po muli si Ed Kaluwag at ngayon po natapos na namin yung ginawa naming cleansing dito sa bahay. And sa tinagal-tagal ko po sa mga ginagawa ko, masasabi ko po na ito ay isa sa pinaka-pambihira at kakaiba. Dito ko lang po naranasan yung pag-upo ko actual dito sa inuupuan ko ngayon, ay nakaramdam ako ng parang tinataob yung aking paligid. Hindi dahil sa nahihilo or ano, pero kanina okay ako, sobrang okay ako eh. And then katulad ni ate, natuloy-tuloy yung pag-ugong ng kanyang pandinig. Meron po kasi akong natuklasan na mismo dito sa tinatayuan ko, inuupuan ko ngayon. Ito po ay dating kubo ni tatay at si tatay po ay dating manggagamot. So bilang isang manggagamot, meron pong isang klase ng ritual na upang mas mapagaling mo yung iyong mga pasyente, yung kanilang mga karamdaman o yung kanilang hinihiling sa iyo ay ibinabaon sa ilalim ng lupa. So kasama po nito, itong mga nakalaban niya na naengkwentro niya ng mga panahon na siya nanggagamot ng mga kinukulang at maaring binubulabog na rin ng mga elemento. Kasama po dito na naiwan sa mismong lugar na to yung mga naging kalaban niya at ito po yung bumalik sa kanya ng mga panahong mahina na siya. So bilang isang manggagamot na katulad ni tatay, ito po yung dilema ng mga katulad natin na hindi po tayo dapat nawawalan ng kumpiyansa o dapat palagi po tayong nakahanda sa anumang laban. Ang labanan po ay spiritual at hindi po pisikal. So, dumating po sa punto na si tatay ay hindi na kinaya ng kanyang pisikal na katawan dahil nadaig po yung kanyang spiritual na lakas. So, doon po sa ginawa ko kanina, nilibot namin yung bahay, gamit ko yung aking mga gadgets bilang patunay na merong mga gumagala o merong nananahan dito na kakaibang elemento o mga spirito. At napatunayan po namin lahat yun ngayon. So hopefully, after po nung ginawa namin, matahimik na itong lugar at si tatay din po sana matahimik na. Alam ko pong wala siyang pinagbigyan ng kanyang mga galing. Kung sino man po yung gusto niyang pagbigyan nito o pagsalinan nito, sigurado po ako dadaan yon sa kanyang panaginip. So nakita ko po na si tatay ay isang mahusay na manggagamot. Naramdaman ko po yung presence niya kanina at naramdaman ko rin po yung lakas ng mga nakalaban niya. So kung ibig sabihin po kung ganun kalakas yung mga nakakalaban niya, ibig sabihin malakas na manggagamot po si tatay. So ito lang po yung masasabi ko. May mga pagkakataon po na hindi lahat ng sakit natin ay nanggagaling sa natural na bagay. May mga karamdaman po na nagsisimula rin sa spiritual. May mga karamdaman po na nangangailangan ng medisina o science. Pero may mga karamdaman po na hindi nangangailangan ito. At isa po yung case ni tatay. So sana po maging aral din po dun sa mga katulad ko na nanggagamot na palagi po tayong maging handa. Yung pong ginawa namin dito na paglilinis ng bahay o yung cleansing, spiritual cleansing dito sa lugar, sana po makatulong ito ng malaki dun sa pamilya. At kayo po na makakapanood, kung meron po kayong katulad na problema at nais nyo pong matulungan kayo, maaari po kayong mag-message sa aming official page at mag-iwan ng mensahe mismo sa video ito.
So yun lang po. At lagi po nating tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang ikaw ang nasa mundo.